Isang ordinaryong araw sa Calayan, Cagayan. Mainit ang sikat ng araw, tahimik ang paligid. Sa isla na malayo sa mga mata ng Maynila, ang buhay ay umiikot lang sa dagat, sakahan at mga tahanan na binubuo ng simpleng pamumuhay. Pero sa gitna ng katahimikan, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang sumira sa araw ng ilang residente. Mga helicopter na lumilipad ng mababa, mga sundalong mabilis bumaba mula sa ere, armas sa kamay, at isang paliparan na unti-unting isinailalim sa kontrol. JPMRC Exercise Philippines is a key part of the Salaknib Phase 2. The JPMRC is a realization of our shared belief in the importance of sustained bilateral training, and this exercise deepens our combined readiness and strengthens our cooperation as allies. Ito ang tinatawag nilang air assault at airport seizure. Hindi para sa totoong labanan, kundi bahagi ng Salaknib Military Exercise, isang taunang joint exercise ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Isinasagawa ito upang palakasin ang koordinasyon, kahandaan at kakayahang militar ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang tanong, para saan ito at para kanino? Sa mga mata ng militar, ang sagot ay malinaw. Ito ay paghahanda. Isa itong simulasyon, isang senaryong hindi imposible sa kasalukuyang sitwasyon, na maaaring may dayuhang puwersa na magtangkang sakupin o kontrolin ang isang mahalagang pasilidad sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa mga mata ng ilan, ito ay pagpapakita ng lakas. Pero sa mata ng iba, lalo na ng mga lokal na komunidad, ito ay gulat, tanong at minsan ay takot. Sapagkat hindi araw-araw ay may ganitong eksenang bumabagabag sa kanilang tahimik na buhay. Ngunit habang naninimbang ang damdamin ng mga mamamayan, ang mas malalim na tanong ay lumulutang. The training aims to enhance joint interoperability, strengthen combat readiness, and improve tactical proficiency through realistic combined operations. Paano tayo naghahanda bilang isang bayan sa panahon na ang tensyon ay hindi na lamang espekulasyon, kundi isang posibilidad? Ang Salaknib, kasama ng iba pang bilateral exercises tulad ng Balikatan, ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa mutual defense sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa papel, ito ay pagtutulungan. Sa realidad, ito ay pagkilala na hindi natin kayang harapin ang mga hamon ng nag-iisa. Sa panahon kung kailan paulit-ulit tayong nakakabalita ng harassment sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, ng water cannon attacks, at ng panggigipit sa ating mga misyon sa Ayungin Shoal, ang tanong ay hindi na kung, kundi kailan. Kailan darating ang araw na ang ganitong pagsasanay ay kailanganin sa tunay na sitwasyon? At kung dumating ang araw na yon, handa ba tayo? Hindi lang ito tanong sa militar. Isa itong tanong sa bawat Pilipino. Handa ba tayong unawain ang kahalagahan ng seguridad? Handa ba tayong magtanong hindi para mangutya, kundi para mas maintindihan? Handa ba tayong makialam sa diskursong ito bilang mga responsableng mamamayan? Marami ang nagtataas ng kilay kapag nakikita ang presensya ng mga dayuhang tropa. May mga nagsasabing ito'y paglapastangan sa ating soberanya. Na tila tayo'y nagiging playground ng malalaking bansa. Ang Calayan ay hindi lang lokasyon. Isa itong simbolo. Simbolo ng mga lugar sa bansa na tila malayo sa sentro pero kailangang kasama sa mga usapin ng pambansang seguridad. Dahil kapag may digmaan, hindi lang sentro ang tinatamaan, pati mga liblib, mga tahimik, mga pinakamarupok sa depensa. At dito natin nakikita ang kahalagahan ng mga pagsasanay tulad ng Salaknib. Sapagkat hindi lang ito ukol sa armas, taktika o teknolohiya. Ito'y pagsasanay ng ugnayan, ng tiwala, ng kahandaan ng isang bansa na matagal nang tinutulak-tulak sa sarili niyang karagatan. Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung sino ang kakampi natin. Ang tanong ay, tayo ba mismo ay kakampi ng ating sariling bayan? O mas madali ba tayong maging kritiko kaysa maging tagapagbantay? Mahalagang tanong, mahirap sagutin. Pero kung may isang bagay na malinaw, ito ang aral ng Calayan. Kapayapaan ay hindi binibigyan ng garantiya. Ito ay pinaghahandaan. Ang air assault at airport seizure ay isang senaryong sanay hindi kailanman maging totoo. Pero habang may posibilidad, habang may banta, habang may mga puwersang nais gawing pag-aari ang hindi kanila, kailangan nating magsanay, maghanda at higit sa lahat, magkaisa. Sa gitna ng malawak, bughaw
at minsan ay mapanganib na karagatan ng West Philippine Sea, isang maliit ngunit makasaysayang hakbang ang ginawa ng mga karaniwang Pilipino. Isang barkong sibilyan, lulan ang mga mamamayang walang dalang armas, walang baluti, kundi puso at paninindigan lamang, matagumpay na nakalapit sa Pag-asa Island, bahagi ng ating inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Isang tagumpay, isang tahimik ngunit matapang na pahayag sa buong mundo. Ang karapatang ipaglaban ng sa atin ay hindi eksklusibo sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga sundalo o diplomat. Maging isang guro, estudyante, mangingisda o simpleng mamamayan, may tinig, may halaga at may papel sa laban para sa soberanya. Hindi ito ang unang misyon at tiyak, hindi rin ito ang huli. Ngunit ang ikatlong civilian mission na ito ay mas matatag, mas organisado at mas pinakinggan. Ito ay bunga ng lumalalim na kamalayan ng mga Pilipino at pagsasama-sama ng iba't ibang sektor mula sa simbahan, civil society organizations, media, kabataan at mga lokal na leader. Dala nila ang mga supply tulad ng bigas, gamot at iba pang mga pangangailangan para sa mga kababayan nating naninirahan sa Pag-asa Island, isang lugar na bahagi ng ating bayan, ngunit tila ba unti-unting iniiwan at pinababayaan ng mas nakararami. Ang kanilang paglalayag ay hindi lamang pisikal, kundi simbolikal din. Laban sa takot, laban sa pananahimik, laban sa kawalang pakialam. Sa panahon kung kailan laganap ang misinformation at disinformation tungkol sa West Philippine Sea, ang ganitong mga hakbang ay tila liwanag sa gitna ng pagkalito. Sa loob ng ilang dekada, naging mahina ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Mas madalas pa nating naririnig ang pangalan ng ibang bansa kaysa sa sarili nating isla. Ilang ulit na rin tayong binulabog ng mga ulat ng panghaharas sa ating mga mangingisda, pagtataboy sa mga supply boat, at panghihimasok sa loob ng ating exclusive economic zone. At sa bawat ulat na iyon, tila unti-unti tayong nasasanay na para bang normal lang, na para bang wala tayong magagawa. Ngunit hindi ito dapat maging bagong normal. Kaya napakahalaga ng misyon na ito, sapagkat ipinapakita nito na may pag-asa pa, na may mga Pilipinong hindi pa sumusuko, na may mga kabataang handang sumuong sa dagat, hindi para makipagdigma, kundi para manindigan. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Hindi ito dramatismo. Isa itong realidad na sa bawat alon ng karagatan may alon din ng pag-asa. Nakakabighani ang tapang ng mga kalahok. Alam nilang hindi ito biro. Alam nilang may panganib. Alam nilang maaaring hindi sila maintindihan ng iba, ngunit tumuloy pa rin sila. Hindi para sumikat, hindi para makakuha ng views o likes. Tumuloy sila dahil alam nilang tama ito. Minsan, mas naririnig pa natin ang mga barko ng ibang bansa kaysa sa tinig ng sariling mamamayan. Ngunit sa misyon na ito, nabaliktad ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging mas malakas ang tinig ng bayan kaysa sa ingay ng banyaga. Ito ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang sa social media, kundi sa aktwal na kilos. Hindi lang kapag may issue, kundi sa araw-araw na paninindigan. At dito papasok ang tanong, ano na ang susunod? Ang tagumpay ng misyon ay hindi katapusan, kundi simula. Simula ng mas maraming talakayan, mas maraming pagtutulungan, mas maraming misyon, hindi lang sa dagat, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Kailangang maging bahagi na ito ng pambansang kamalayan. Kailangang ituro ito sa paaralan, pag-usapan sa tahanan at ipagdiwang sa bawat sulok ng bansa. Hindi sapat ang tapang ng ilan kung ang karamihan ay pipikit at tatahimik. Kailangan nating alalahanin, ang West Philippine Sea ay hindi lang isyu ng lupa o karagatan. Ito ay usapin ng pagkakakilanlan, usapin ng kinabukasan, usapin ng kasaysayang ayaw nating basta na lang isuko. Sa bandang huli, ang simpleng paglapit ng isang civilian vessel sa Pag-asa Island ay isang malalim na mensahe. Narito kami, gising kami, at hindi kami aalis. Sa isang bansang araw-araw ay binabayo ng balita, may tungkol sa krimen, giyera, politika, kahirapan o trahedya. May mga balitang dumaraan na tila hindi natin pansin. Tahimik, simple, isang linya sa press release, isang headline sa dyaryo. Pero kung susuriing mabuti, ito ang mga balitang higit nating dapat pagtuunan ng pansin.
Isa na rito ang pahayag mula sa palasyo. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong pinuno ng Philippine National Police. The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. And I will actually tell them, carry on what you are doing. Because we have very good statistics concerning crime. What we have been talking about is making policemen more visible. Yes. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. I perfectly understand that. Basta, kahit papano, may pulis dyan. May umiikot dito ng pulis. Konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important to people. So, despite the fact that maganda ng mga result na statistic, na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din, hindi sapat na marami tayong, nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's why this new program of Cops on the Beat has been initiated. Hindi ito katang-isip. Hindi rin ito eksena mula sa isang pelikula o teleserye. Isa itong totoong desisyong magtatakda kung saan patutungo ang isang institusyong may tungkuling mapanatili ang kaayusan, protektahan ang karaniwang mamamayan, at ipaglaban ng hustisya ang Philippine National Police. Hindi ito simpleng promosyon, hindi ito karaniwang job appointment, dahil ang pag-upo sa posisyong ito ay nangangahulugang siya na ngayon ang pangunahing mukha ng batas at kaayusan sa buong bansa. Siya na ngayon ang tagapamuno ng mahigit 220,000 pulis sa Pilipinas. Ngunit sino nga ba ang hepe sa mata ng bayan? Para sa ilang may koneksyon sa gobyerno, siya ay isang tagapagpatupad. Para sa mga may kaanak sa hanay ng pulisya, siya ang titingalain. Ngunit para sa mga ordinaryong Pilipino, ang mga nasa lansangan, palengke, jeep, tricycle, barangay at tabing kalsada, ang hepe ng PNP ay dapat sumagisag sa proteksyon, hustisya at tiwala. Ngunit, sa totoo lang, nasa atin pa ba ang tiwala? Totoo, may mga pulis na matitino. May mga pulis na handang isugal ang buhay para sa kapwa. Ilan sa kanila ay hindi natin nabibigyan ng papuri o pagkilala sapagkat tahimik lang silang gumaganap sa kanilang tungkulin. Ngunit hindi rin natin maitatanggi na maraming pagkakataon na ang imahe ng kapulisan ay nabahiran ng takot, pang-aabuso at pagkasira ng tiwala. Ang tanong, kaya pa ba itong baguhin? At kung kaya pa, ito na kaya ang simula? Sa pag-upo ng bagong PNP chief, dalangin nating hindi siya maging tagapagmana ng mga lumat bulok na sistema. Sana hindi siya maging tagapagtakip sa mga pagkukulang ng ilan sa kanyang hanay. Sana siya ang maging hudyat ng isang bagong henerasyon ng pulisya. Isang pulisya na muling ipaglalaban ang tiwala ng bayan. Pero napakahirap nito. Hindi sapat ang matayog na talumpati. Hindi sapat ang mga panata sa seremonya. Hindi sapat ang pagpapakitang may disiplina kung sa likod ng kamera ang nangyayari ay kabaligtaran. Kailangan natin ng heping may prinsipyo, hindi politiko. Kailangan natin ng heping kayang humarap sa Pangulo at sabihin, hindi po tama yan kung kinakailangan. Kailangan natin ng heping hindi natatakot mawalan ng posisyon basta't alam niyang ang ipinaglalaban niya ay tama. Kailangan natin ng heping hindi nakikita ang serbisyo bilang kapangyarihan, kundi bilang sakripisyo. Hindi madali ang kanyang gagampanan. Sa gitna ng isyu sa droga, korupsyon at kaguluhan sa kanayunan, sa lumalalang banta, sa seguridad, sa West Philippine Sea, sa problema ng cybercrime at online exploitation, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang mesa araw-araw. Pero ang mas mabigat na hamon ay hindi ang kriminal sa labas. Ang mas mabigat ay ang mga problema sa loob. Paano niya aayusin ang sariling hanay? Paano niya tatanggalin ang bulok sa sistema? Paano niya bubuwagin ang body-body culture sa mga opisina at himpilan? Paano niya sisiguraduhin na ang promosyon ay base sa galing at integridad at hindi sa koneksyon at padrino? At higit sa lahat, paano niya muling kikitain ang paniniwala ng isang inang takot lumapit sa presinto? Ng isang kabataang binugbog sa kalsada ng taong dapat sana'y tagapagtanggol niya? Ng isang masang Pilipinong nagsasabing,
Wala rin naman tayong mapapala diyan. Napakalaki ng tungkulin, oo. Pero kung nais niya talagang mag-iwan ng marka, hindi lang sa record, kundi sa kasaysayan, dapat magsimula siya sa pinakapayak, makinig sa taumbayan, makinig sa hinaing, makinig sa pagod, makinig sa galit, at higit sa lahat, makinig sa pag-asang, baka sakali, sa wakas, may darating na leader na tunay na may malasakit. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. Mainit ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumabatikos sa kanyang pangakong 20 piso kada kilong bigas. Sa harap ng mga tanong kung ito raw ba ay papogi lamang o pangako na imposibleng maisakatuparan, mariin ang naging sagot ng Pangulo. Watch me sustain it, aniya. Hindi nagpatumpik-tumpik si PBBM sa kanyang mensahe. Direkta at walang paligoy-ligoy, binalikan niya ang mga nagsasabing hindi raw praktikal o posible ang ganitong presyo ng bigas sa gitna ng tumataas na gastusin sa produksyon at ng patuloy na problema sa agrikultura. Pero ayon sa Pangulo, hindi ito pangako lang. Ito ay planong sinusuportahan ng konkretong aksyon. Mas pinalakas na suporta sa mga lokal na magsasaka, subsidya para sa abono, binhi at makinarya at mas mahigpit na pagbabantay sa importasyon at smuggling ng bigas. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Pahayag ni PBBM, hindi biro ang layunin ng administrasyon. Gusto nitong tiyakin na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan, ay may access sa murang pagkain simula sa pinakapangunahing bilihin, bigas. Dagdag pa niya, kung kaya ng ibang bansa na suportahan ang kanilang sektor ng agrikultura hanggang sa bumaba ang presyo ng bigas, walang dahilan para hindi rin ito makamit sa Pilipinas, basta't may political will at malinaw na direksyon. Marami pa ring alinlangan. Ilan sa mga kritiko ang nagsasabing imposible ang target price kung hindi ibaba ang production cost, ayusin ang supply chain, at sugpuin ang katiwalian sa loob mismo ng mga ahensyang sangkot. Ngunit tila hinahamon mismo ni PBBM ang lahat ng iyon, hindi sa salita lang, kundi sa pamamagitan ng aniyay, tuloy-tuloy na reforma. Hindi ito papogi. Gusto niyong makita? Panoorin niyo ako, mariing pahayag ng Pangulo habang buo ang kumpiyansa sa harap ng publiko. Kung magtatagumpay man ang layuning ito, hindi pa masasabi ngayon. Pero malinaw na hindi uurong si Marcos Jr. sa pangakong ibaba ang presyo ng bigas sa kabila ng lahat ng puna, duda at presyur. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kaya at gaano katagal ang paninindigan? Ang sambayanan ang magbabantay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panibagong kaganapan sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isang malinaw at matapang na pahayag ang ibinaba ng Armed Forces of the Philippines. Handa sila sa pagpapatupad ng Code of Conduct o COC sakaling maisakatuparan ito sa South China Sea. Isang maikling anunsyo sa balita, pero kung susuriin nating mabuti, puno ito ng kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa seguridad o presensya ng militar. Hindi lang ito tungkol sa patakaran ng AFP. Ito'y isang pahiwatig na ang Pilipinas, sa kabila ng laki ng kalabang bansa at ng paulit-ulit na intimidasyon, ay naninindigan. At hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang mga sundalo, piloto, mandaragat, at lahat ng tagapagtanggol ng ating soberanya. Ngunit, bago tayo tuluyang humanga o kumalma sa pahayag na ito, mahalagang balikan. Ano nga ba ang Code of Conduct? At bakit ito mahalaga? Ang Code of Conduct ay isang kasunduang kasalukuyang isinusulong ng ASEAN at China. Layunin nitong magkaroon ng mga alituntunin sa pag-aasal ng mga bansa sa South China Sea, lalo na sa mga pinagtatalunang lugar. Sa simpleng salita, ito'y para maiwasan ang girian, sagupaan, o hindi pagkakaunawaan na maaaring mauwi sa mas malalang banggaan. Maganda ang layunin. Isa itong hakbang patungo sa kapayapaan at responsabling regional diplomacy. Pero, gaya ng lahat ng kasunduan, ang tanong, sino ang tunay na susunod? Sa kasaysayan ng tensyon sa rehiyong ito, isa ang China sa pinakamaraming insidenteng naitala.
Hindi lingid sa kaalaman ng mga Pilipino ang paulit-ulit na harassment ng Chinese Coast Guard, ang water cannon attacks, ang pagbabarikada sa mga misyon ng AFP at PCG, at ang panggigipit sa ating mga mangingisda. Kaya't habang maganda ang balitang handa ang AFP sa pagpapatupad ng COC, kailangan nating tanungin, handa rin ba ang ibang bansa na sundin ito? Dahil kung hindi patas ang laban, kung may isa sa mesa ng negosasyon na patuloy na nagsisinungaling, nananakot at umaabuso, baka hindi kasunduan ang kailangan, kundi paninindigan. Ayon sa AFP, may plano, may training, at may commitment silang tiyakin ang pagsunod sa anumang magiging kasunduan. May mga protocols na silang sinisimulan para magamit kapag naipatupad na ang COC. Malinaw ang kanilang mensahe. Handa silang maging tagapagpatupad ng kapayapaan, hindi tagapagpasimula ng gulo. Pero alam din nating hindi sapat ang presensya lang ng sundalo o barko. Dapat ay may mas malawak na estratehiya. Kailangan ng koordinasyon sa Department of Foreign Affairs, sa Malacanang, sa mga international allies, at sa mismong mga komunidad ng mangingisda. Dahil ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang militar. Isa rin itong laban ng naratibo kung paano natin ipapahayag sa buong mundo na tayo ay inaapi. Isa itong laban ng legalidad kung paano natin gagamitin ang 2016 na arbitral ruling para igiit ang ating karapatan. At isa rin itong laban ng edukasyon kung paano natin ipapaunawa sa bawat Pilipino na ang West Philippine Sea ay hindi lang issue ng mga eksperto. Ito ay bahagi ng ating teritoryo, likas yaman at pagkakakilanlan. Ang pahayag ng AFP ay patunay na may parte silang gustong gampanan sa usaping ito, hindi lang bilang tagabantay, kundi bilang katuwang sa diplomasya. At sa kabila ng maliit nating puwersa kumpara sa ibang bansa, ang ating moral high ground ay matayog. Nasa atin ang batas, ang katotohanan, at ang suporta ng pandaigdigang komunidad. Dahil ang tunay na laban ay hindi lamang sa dagat. Nasa Kongreso ito, nasa media, nasa diplomatikong lamesa, at nasa puso ng bawat Pilipino. At habang ang AFP ay nagsasabing handa sila, ang tanong ay ito. Handa rin ba tayong ipaglaban ang atin sa lahat ng paraan at sa lahat ng antas? Kung oo ang sagot natin, mas malakas ang ating paninindigan kaysa sa sinumang banyagang barko.